Magandang hapon mga kababayan. Yan, nandito tayo ngayon sa project natin dito sa building dito sa Davao Oriental at ito nagkuha na kami, nag-clearing na kami sa flooring. Tapos yan, pinaplastira na namin yan. Lagyan lang namin ng hamba tsaka purma dahil medyo makapal yung hidiran niya. Kaya nilagyan namin ng forma. Pagtanggal niyan, at saka namin ipipinis. Tapos magkakanto na. Tapos may hidiran pa yan na pangalawang hidiran, yung mulyon. May paganon yan. Tapos may dalawang partition. Yan, marami pang gagawin dyan. So ang pabox lang yung inuna namin. Yung upper na header niya. Tsaka yan, yung CR, kailangan pa ng plaster. Sa loob, sa labas, okay na. Sa harapan, kailangan pa ng lagyan ng molding. Saka yung bubong namin, kailangan pa ng ridge roll. Yan. Kulang pa ng ridge roll yan, yung sa gitna. Tapos yung flooring, prepare na kami para for buhos. Pini-clearing na namin, pinapantay na namin. Yung saktong linsa niya. Tapos ito yung tinatawag na corridor. Corridor area. So, school building to. 1 story, 3 classroom. So, ito, kailangan lang to ng mga graba-graba ng kunti. Dahil malabas pa yung malaking bato, pero kantay na to. Kailangan lang to abunuhan ng mga graba. Ayan. Medyo may mga bato-bato pa. So, ito, kailangan pa ng hidiran, ganyan. Buhusan yan. Tsaka, paplastiran. Finish. So, itong project na to ay rescue lang kami dito. Hindi kami ang nagumpisa. Pero kami ang pinapinis dahil ang unang kontraktor nito ay medyo nagka-delay na sa kuan. Delay na sa days. Ang kontrata kasi nito is 90 days lang. Dapat finish na to. 1 story, 3 building, 3 classroom. So, ito halos sumabot na ito ng 10 months. So, mag-iisang taon na. Ito, binabakalan na namin. Ito na, ready for buhos na to. Itong area na to. Ito, may kulang pa ang konti dyan sa bubong. Yan. Kulang yan. So, may na-deliver ng parlens kahapon. Kaya dagdagan namin ng parlens. Dugtungan namin yan ng parlens. Saka lagyan ng bubong. So, ayan, ito nga, balikan natin. Itong project na to ay nakapangalan to sa amo ko, yung kontraktor kasi yung amo ko. Nakapangalan to sa amo ko. At sinub ko ng kaibigan niya ang kaso, nagkadili-dili sa trabaho. Kaya kinuha na uli ito ng amo namin. Yung main contractor talaga, yung nakalagay sa tarpaulin. Kaya kinuha dahil baka masira yung pangalan niya dahil parang hindi na to matatapos ng nagsubkon dahil medyo may problema sa financing yung subkon nito. Medyo mahilig din sa chicks, kaya ayun, nagka-problema sa budget. Malapit nang maubos yung pera sa kontrata, pero yung trabaho ang laki pa. Malaki pang kulang nito. May pintura pa to, kisame, ceiling. Pagdating namin dito, wala pa tong isang side dito na kuan, bubong, wala pa to lahat. Yung side lang doon ang mayroong kuan, bubong. Kami na nagkuan, magdadalawang linggo na kami dito. So ayun, kaya kinuha ng amo ko, kinuha yung kuan, babayaran na lang niya yung nagsubkon kung anong mga balance niya. So kami na ang tatapos. Kaya ganito ang nangyari. So, nagka-problema sa budget. Kaya, ayun, ito. Halos umabot ng 1 taon. So, para din itong gobyerno. May mga budget na, kaso, kinukurap ng ibang congressman. Parang ganito rin ang nangyari sa gobyerno. Parang nangyari ito sa school na to. Parang gobyerno ngayon. Halos kurap lahat. Kaya wala tayong matinong project.
Walang angat ng Pilipinas ngayon. So, ito yung pinagkakaabalahan natin, itong project na to. At baka next month, matapos to, may bago na naman tayong project na Klein Canal. So yun, ito yung project natin. Ano? Layo pa. Halos 50% nang nakuha nito sa dating kontraktor, pero ito, marami pang kulang. Ito, lagyan pa to ng mulyon dito, sa gitna dito, papunta doon, saka hidiran. Para window siya, window. Wala pang mga doors dito, wala pang na-order na mga doors. Malaki pang kulang, ceiling. So ayun. Parang gobyerno natin. Matagal matapos ang building kasi kinukurap yung pera, kuha ng pundo. Ang kaso hindi, ang mga tao pa nga dito hindi pinapasahuran. So maraming issue to pagdating namin dito sa area na to. Maraming issue, kaya pala matagal tong natapos dahil ang mga tao dito halos 8 months walang matinong sahod. Bali-bali lang sila, balance. Kaya pag turnover ng kontraktor namin dito, binayaran niya yung mga tao at saka ibang kulang sa materialis dahil malaki pang kulang nito sa hardware. Kaya binayaran niya bago kami napunta dito. Tinitil niya muna para wala kaming problema dito pagdating. So ganyan ang nangyari. So ngayon, ito na. Kami na ang tatapos nito. So ano na kaya, mag-ibang usapan naman tayo, ano na kaya ang nangyari ngayon sa ating gobyerno? Dahil ang lugar na to is remote area talaga. Walang signal. Madalang lang tayo maka-internet dahil walang ang signal. Walang gamit dito ang SIM. Lahat ng SIM dito wala. Wala kasing tower. Remote area talaga to. Hindi naman to bundok, malapit sa dagat, pero parang walang tower. Magpunta ka pa ng malayo, medyo maglakbay ka pa ng 3 kilometer bago ka makapag-signal sa SIM mo. So ganito dito. Wala tayong update ngayon sa gobyerno, ano na nangyayari sa mga preskon, sa mga balita. So kada linggo tsaka lang tayo maka-update. Hindi gaya dati na araw-araw tayong nag-update sa mga anong balita, anong nangyari sa gobyerno. So hindi na natin alam kung anong balita kay PRD, kumusta na kaya siya, dahil wala talaga internet dito. Gaya ngayon, linggo, mamaya maka-internet ako, mag-upload, so saka pa lang tayo magkaka-signal. So kumusta na kaya si Tatay Digong doon sa Dahig, sa ICC? So ano nang balita sa kanya, sa kaso niya? So si BP Sara, ang muling balita ko ay nakauwi na sa Pilipinas at ando na ata sa Mindanao. Dito na sa Mindanao, parang okay naman si BP Sara. So sana pagdating sa halalan, butuhan natin yung PDP para mabsilto na yung mga pagigipit ng mga kalaban ng mga Duterte, laban sa politika, para mabsilto na yung mga kaso nilang walang mga kwenta. Wala naman talagang kwentang mga kaso yan dahil halata namang pamulitika yan. Mantakin mo na punta siya sa ICC na wala namang matinong ebidensya. Mismong sa Pilipinas nga hindi nga nila makuha yung ebidensya, pero yung ICC na uling balita ko, pati mga pulis nakipag-cooperate pala sa ICC, kaya nabigay yung mga dokumento na police record. Tayo nga mismong Pilipino, mga senador, hindi nga dali-daling makakuha ng dokumento ng police record, pero yung ICC binigay lang nila ng ganun kasimple. So mantakin mo, yun yung klaseng gobyerno yung
salamuha natin. Ang hirap talaga ng ganyang gobyerno. Parang tinatalantado tayo ng harapan. So ayun na nga. So yan lang muna mga kababayan, at magkikita tayo sa susunod na mga araw. Magandang hapon sa inyong lahat.